Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang akdang Sinator at Loki sa lupain ng mga higante. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang akdang Sinator at Loki sa lupain ng mga higante. Napagpasyahan ni Thor at Loki na maglakbay patungo sa Udgaro, lupain ng mga higante, ang kalaban ng mga Diyos. Kinaumagahan sila ay naglakbay sakay ng karuwahe na hinihila ng 2 kambing. Ang abuti ng gabi sa paglalakbay, nagpahinga sila sa bahay ng isang magsasaka. Ni Thor ang dalang kambing at inilagay sa malaking kaldero. Iniluto at inihain ito sa hapunan. Inanyayahan ni Thor na sumalo sa kanila sa pagkain ang mag-anak na magsasaka. Ang anak na lalaki ng magsasakay nagngangalang Thialfi at Roskja naman ang anak na babae. Inutos ni Thor sa magsasaka na paghiwalayin ng kambing sa balat nito. Hindi sumunod ang anak na lalaki na si Thialfi. Sa halip ay kinuha ang bahaging pigi at ito gamit ang kinabukasan, nagbihis si Thor. Kinuha ang kanyang maso, itinaas ito at binenditahan ng kambing. Tumayo ang mga kambing, ngunit ang isa ay ang paa sa likod. Pansin ito ni Thor. Nagalit ito ng husto at nanlilisik ang kanyang mga mata. Gayon na lamang ang takot ng buong pamilya. Halos magmakaawa sila kay Thor at sinabing handa nilang ibigay ang lahat. Nang makita ni Thor kung gaano natakot sa kanyang mag-anak, naglubag din ang kanyang kalooban at hininging kapalit ang mga anak nito. Kaya't sina Thialfi at Rosba ay naging alipin niya pagkatapos. Ang kanilang paglalakbay nagpatuloy patungo sa silangang bahagi sa lupain ng mga higante. Naglakbay sila buong araw at nang abutan ng dilim, humanap sila ng matutuluyan. Doon nila nakita ang malaking pasilyo at nagpasyang manatili roon. Ating gabi na nang gulatin sila ng malakas na lindol. Umuga ang buong paligid at pakiramdam nila ay nag-iba ang kanilang kinatatayuan. Nang siyasatin nila ang paligid ay nakakita sila ng isang silid. Natakot ang mga kasama ni Thor kaya't binunot niya ang kanyang maso at humanda sa pakikipaglaban. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng malakas na ungol. Kinaumagahan nakita ni Thor sa labas ang isang higante. Tutulog ito at umuungol ng malakas. Akmang pupupukin ni Thor ang kanyang maso ang higante nang bigla itong magising. Tinanong ni Thor ang pangalan ng higante. Naraw si Skrimir at nakikilala niya si Thor. Tinanong nito kung inalis ba ni Thor ang kanyang guwantes. Noon nalaman ni Thor na higante pala ang kanilang tinulugan at ang hintuturo nito ang inaakalang silid. Tinanong ni Skrimir si Thor kung maaari siyang sumama sa kanilang paglalakbay at ito ay pumayag naman. Nang buksan na ni Skrimir ang baon niyang bag at humandang kumain ng almusal, wala ang baon ni Thor at ito ay nasa ibang lugar. Dito ko muna saglit na puputulin ang pagbabahagi ng kwento dahil ito ay medyo mahaba. Huwag mag-alala dahil mag-a-upload naman ako agad ng ikalawang bahagi. Ang link na ito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Sinator at Loki sa lupain ng mga higante. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!